Umakyat na po sa 215 kongresista ang boboto para po ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, may posibilidad daw po na harangin ang paglilitis sa bise pag nakarating na ang articles of impeachment sa bulwagan ng Senado. Narito ang report ni Mean Los Baños. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022, lalo na vice president. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Dedma at hindi raw takot na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa gitna ng gumugulong niyang impeachment sa Kamara. Hindi ako parang higil ba doon sa posisyon, kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. Kumpiyansa rin si VP Sara na walang sapat na ebidensya ang mga alegasyon sa kanya. Gaya noon, tinawag niya ulit itong pamumulitika. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability, or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Base naman sa konsultasyon sa mga kongresista ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, umakyat na raw sa 215 ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Sinigundahan niya ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa party list block pa lang daw kasi, 47 na raw ang nagsabing bobotong pabor sa impeachment. After the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista ng committee report at articles of impeachment ni VP Sara. Sa Lunes ito inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa plenaryo. Pero kung tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara, posible kasing may mga tumuto lalo't may mga kaalyado si VP Sara sa Senado. Pero ang boto pa rin daw ng mayorya ang masusunod. And is there pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. So, Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Ayon pa kay Lacson, ang makakatiyak lang na magko-convene ang impeachment court ay kung solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto. At tingin dyan ni Lacson, Sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong eh. May enough numbers kayo kung ditong magbotohan. sikretong kudita eh. pinag-uusapan na rin ng ilang senador ngayon ang pagtatalaga ng isang impeachment manager sakaling matuloy ang paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang impeachment manager ang magsisiguro na maayos ang proseso sa impeachment court at ang posible raw ilagay sa posisyon na yan ay si Senator Kiko Pangilinan na isa ring abogado. Pero hindi pa raw yan final ayon mismo kay Pangilinan. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Mostly administrative, just for the smooth, orderly proceedings. Una nang sinabi ni Soto na magko-convene agad sila kinabukasan sa araw na maipadala na sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.